Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. So, sa bawat sulok ng Pilipinas ay pinag-uusapan itong flood control projects at alam ko may mga ilan na dyan ang nananawa na dito sa balita na to. Pero karamihan sa mga Pilipino ay interesado pa rin at gustong malaman ang ika nga kung may katapusan o may magandang katapusan itong mga pagbubunyag na ginagawa ng mga politiko sa kontrobersya na to. Pero, nasisentro lamang yung atensyon natin. Nasisentro lamang yung atensyon natin sa mga tao o sa mga posisyon na inaasahan natin na pinagmulan. Ika nga, o mga nagpasimuno ng korupsyon na to sa flood control project, Senado at Kamara na kung saan diyan na binabalangkas at inaaprobat ang taong ng budget. So sila, yung mga inaabangan natin o may inaabangan tayong mga pangalan diyan sa mga nasabing sangay ng gobyerno sa Senado at sa Kamara. Pero may nakakalimutan po tayo at sinabi ko na rin po ito noon. Tinanong ko sa inyo to, kung naniniwala ba kayo na mga senador at mga kongresista lamang ang nakikinabang dito sa mga flood control projects na to. Itong korupsyon na to sa flood control projects. Ako hindi naniniwala. Hindi ako naniniwala dyan. Dahil pansinin ninyo, itong mga nakalipas na araw at linggo, halos mangilan-ngilan lamang na mga gobernador, mayor, ang ika nga isumasawsaw dito sa issue na to. Pansinin nyo yung karamihan sa mga gobernador at mayor. Hindi sila ika nga isumasawsaw dito. Pagamat ito na yung pagkakataon para bumango ang kanilang pangalan, para maipakita nila sa tao na talagang laganap ang korupsyon. Bakit? Bakit hindi nila ginagawa yun at palagian na lamang, madalas ko napapanood si Mayor Magado. Madalas kong naririnig sa kanyang mga interviews na may mga mayor na nagpapatid ng suporta sa kanila at ayaw ipabanggit yung kanilang mga pangalan dahil siyempre nangangamba rin sila na baka kapag lantaran silang sumuporta kay Magalong, kay Lacson o kay Toby Tiangco ay mapagkaitan sila ng pondo sa kanilang mga munisipyo, sa kanilang mga rehiyon. Na siyempre, naiintindihan naman natin bilang ika nga komentarista. Pagdating sa mundo ng politika, naiintindihan natin yon na siyempre, kailangan din nilang pangalagaan ang interes ng kanilang mga lugar na kung saan sila namumuno at pinagkakatiwalaan ng kanilang mga constituents. Pero, sabi nga nila, tama man o mali, naniniwala ako na marami sa kanila ang nakinabang at nakikinabang pa rin sa mga proyekto ng gobyerno na pinondohan ng pera ng bayan. Diba? Hindi maaaring maging katwiran na kahit nangangamba sila na baka hindi sila mabigyan ng suporta ng pondo sa kanilang mga lugar, ay mananahimik na lamang sila at hindi sila nabahagian na anggihan
ng mga nasabing salapi na nagmula sa korupsyon na pinamumugod sa kung babalikan ninyo magmula sa umpisa na naihayag ito, itong korupsyon na to, hanggang sa may mga gobernador at mayor na in-interview ng mga respetableng media outlet sa mainstream media, ay halos parang napapansin kong namumutla sila at nabubulol sila sa kanilang mga paliwanag at ang lagi kong naririnig sa kanila ay hindi ko alam yan. Wala akong kinalaman dyan. Gas-gas na mga katwiran. Bakit kanyo? Napakasimple lamang. Kung ang isang munisipyo o ang isang rehiyon ay maihahambing natin sa isang bahay na may bakuran, may hindi naman siguro malawak, may sapat na lawak. Kapag ka ba may naglagay ng isang, ano ang tawag doon sa, minsan may nakikita ako sa mga bahay-bahay na, lalo sa hapdi nila, yung parang pagoda, may mga santo na nahantuon. Kung may naglagay doon ng pagoda, correct na lang ako kung tama yung terminong ginamit ko, o altar sa iyong bakuran, at hindi ikaw ang nagpagawa at gumastos, hindi mo ba tatanungin kung sino ang, o aalamin kung sino ang nagpagawa niyan at kung sino ang nagbayad niyan? Diba? Ang bawat proyekto, at ito ay nadinig ko na rin sa mga usap-usapan, kasi ang aking ama nung nabubuhay ay may mga kilala rin namang mga politiko sa aming lugar na minsan nagiging bisita rin namin, nakakainuman niya, nakakakwentuhan niya. Ako naman, working at tote lang, maliit. Nandun lang sa tabi nila o pag-alagala lang doon, naririnig natin yung kanilang usapan. Lalong-lalo na kapag ang pinag-uusapan nila ay yung mga ipinagagawang tulay, kalsada, o kaya ay barangay hall o yung re-renovate, paggawa ng mga bagong munisipyo sa aming bayan na pag-uusapan yan. At kung minsan naririnig natin na nakikinabang din sila o may korupsyon din nangyayari doon sa mga bagay na yon, sa mga proyekto na yon. At kung kalsada, syempre, national project yan. Na yung kamakailan ko na lamang nalaman yan nung ako'y medyo umidad-edad na kapag kayan ay national project. Totoo. Wala silang ano dyan, wala silang kinalaman dyan kung paano gagawin yan, kung magkano ang halaga niyan, at kung saan o kung saan kukunin ang pondo na yan, o yung pagkakagastahan niyan, hindi nila alam kung saan kukunin. Ang nakakaalam niyan ay kongresista. Pero alam nila yan. At alam ko, kailangan pa rin ng approval ng isang munisipyo, ng isang kapitolyo, ang mga proyekto na yan. At kapag ka tinutulan yan, at naririnig ko to lagi sa mga opisyal ng LGUs, na kapag ka tinutulan nila yan, ay nadidelay yan. O ika nga, hindi natutuloy. Hindi natutuloy dahil ayaw ng mayor o ayaw ng gobernador yan. So, para matuloy ang project na yan, matulay man yan, makalsada man yan, o mga flood control projects, kinakailangan pa rin yan ng pagsang-ayon ng munisipyo. Isama mo na rin dyan yung mga barangay captain.
kinakailangan walang magreklamo sa mga LGU sa project ng national government. May say ang LGU dyan. At kapag yan ay hindi pinayagan ng LGU, tumatagal yan, nadidelay yan. At alam nyo naman, sa mga taong nangungontrata, kapag ang isang proyekto ay na-delay ng isang linggo, isang buwan, isang taon, gumagastos yan. Pera ang katumbas ng mga panahon na nawawala sa kanila. Kaya para hindi magkaganon, kailangan nilang ipabatid yan sa mga opisyal ng LGU at makuha nila ang approval nila. So, nakikita nyo na yung big picture. Ang ibig ko sabihin, hindi lamang po senador, kongresista, ang may kinalaman dyan sa mga national project na yan. Maging ang gobernador ng isang lalawigan o isang mayor ng isang bayan. Kaya alam niya at nakikinakor din. Patunay. Sa Bulacan, merong in-interview yung kapitan dyan. Pansinin niyo yung ini-interview yung kapitan. Kapag tinatanong yan, hindi niyo ba alam yan? Hindi niyo alam yan. Di ba pag ini-interview siya, para siya alumpihit. Hindi siya makatingin ng diretsyo doon sa taong nag-i-interview sa kanya. Lagi siyang tumitingin sa ibang direksyon. Tsaka niya pinabanggit to na hindi ko nga po alam yan eh. Samantalang ikaw, kung talagang hindi mo alam yan, mata sa mata, sasabihin mo sa kanya, hindi ko alam yan at nagulat na lamang ako. Ngayon ko lamang po nalaman sa inyo yan. Kailangan malaman ko po ito. Itatanong ko sa mayor namin. Wala akong narinig na ganun. Kapag kami ini-interview yung kapitan, o kaya mayor, o kaya gobernador, pansinin niyo yung mata nila o yung paling ng ulo nila. Sa ibang direksyon tumitingin, hindi ko nga ako alam eh. Kung paano nangyari yung proyekto na yan. Samantalang nangyayari yan at ginagawa yan sa bakuran nila. Kaya kagaguhat na hindi nila alam. Alam nila yan. Alam nila yan kung makabubuti sa kanilang lugar yan. At pangalawa, sila mismo ang humihiling yan sa kongresista. Hinihiling nila sa kongresista yan. Halimbawa na sa isang barangay na lang, liitan na natin. Yung sapa, kinakailangan lagyan ng parang riprap. Riprap ba ang tawag doon? Sa mga gilid, yung sinisimento yung gilid para hindi gumuho yung lupa, para hindi matabunan yung sapa, para hindi siya umangat o hindi siya mapuno ng lupa, para maging maayos ang takbo ng tubig. Hinihiling yan ng kapitan sa mayor. At magmula sa mayor, hinihiling nila yan direkta sa kongresista kung hindi man kinakailangan muna sa gobernador. Pero eventually, dumarating yan sa kongresista. Ang mga proyekto, lalo na pang-nasyonal, kung ano man ang barangay na nakakasakop dyan, o mayor na nakasasakop dyan, yun ang mga humihiling sa kongresista. Kaya paano nyo natin sasabihin na hindi nila alam yan? At kung meron man silang proyekto na hindi nila ni-request pero nagaganap, katulad ng kalsada, katulad ng pag-aaspalto ng kalsada, binabanggit nila yan sa mayor o gobernador. Kaya alam nila lahat yan. Yun ang isang kasinungalingan na minsan nagpapakulo ng dugo ko. Halatang-halatang inaalis nila o isinasalba nila yung kanilang sarili dahil alam nila, involved sila ron, alam nila yon. Oo, alam nating takot sila dahil baka may mangyaring hindi maganda sa kanila at doon sa period na sila ang
nasa munisipyo o nasa kapitolyo, baka maapektuhan. Yung katulad yung sinasabi ko na baka maapektuhan yung mga serbisyo ng munisipyo, ng kapitolyo, dahil walang pondo, pwede sila titita ng pondo. Oo, tatanggapin natin yon. Yun, ikinababahala nila. Pero, nakikinabang pa rin sila. Karamihan yan. Dahil sila ang nagpo-propose, humihiling ng mga proyekto para sa kanilang mga lugar na pinopondohan o hinihingi nila ng pondo sa kanilang kongresista. Kaya hindi ako naniniwala na walang involved na gobernador. Yan, mayor hanggang kapitan, alam nila yan. Kalokohan yan. Sa ngayon na, kumbaga, nakakonsentrate lang yung mga nagbubunyag sa Senado at sa Kongreso, mainly sa Kongreso. Sa Senado, parang medyo, kaya nga hindi ako naniniwala na Ika nga, sa isang video ko, di ba, sinabi ko, hindi ako naniniwala na may mababanggit na mataas na opisyal ng gobyerno. Malamang ang mabanggit dyan. Yung mga nasa baba lang. Yung pwedeng maging sacrificial lamb. Yung isasakripisyo nila. Ayun na, nag-uumpisa na, di ba? Balitang-balita, isang district engineer ang nahuli ng PNP na manunuhol sa isang kongresista. Isa na yun. Pipilitin ng mga taong nasa likod ng katiwalian na to na malihis ang atensyon at galit ng tao dito sa mga maliliit na to. Bukod sa mga district, sa mga empleyado o kawani ng DPWH, kailangan meron din silang isakripisyong mga mga kontratista. Yung mga kontratista na bilyon-bilyon na ang pera, na kayang umayat ng abogado, na kayang magpatagal ng kaso hanggang sa lumamig, at eventually, kung hindi man na mapatunayang nagkasala, makapagpapalit ng ibang pangalan ng construction firm na sila din ang may-ari. So parang binobola lang tayo, ng ating mga leader. Sana hindi magkaganon. Kaya nga sabi ko, di ba, yung sa last video ko, nananalangin ako na sana may banggiting mga, wag nang isa. Masyado namang masyado namang konserbatibo na yun. At least man lang mga 5 hanggang 10 mga kongresista at ilang mga senador ang mabanggit. Para makita natin kung gaano ba talaga desidido itong mga nagbubunyag ng katiwalian na malinis ang gobyerno. Dahil alam din naman nila na may mga matataas na opisyal ng gobyerno at saka bibig na nila ng galing na may mga tao na nasa matataas na posisyon ang kabilang dyan sa korupsyon na yan. Kumbaga sabi nga nila, isang malaking sindikato. Kaya sa ngayon, nakasalang, nalalagay sa harap o nalalagay sa harap natin ang reputasyon ng mga tao na to, ng mga nagbunyag na to. At kung hindi nila mapapatunayan o hindi sila makapagbibigay ng mga pangalan na involved dito sa korupsyon na to, masasabi kong sa basurahan na lang din mapupunta itong issue na to. Mapapamilang na lamang ito sa limot na issue at ang korupsyon sa ating bansa ay magpapatuloy. Pakatandaan po ninyo mga amo, trilyon na po ang napupunta sa bulsa ng mga korap at buwaya natin mga opisyal. At pinababayaan lamang po natin. Siguro kinakailangan maging involved na tayo sa pag-approve ng taunang budget ng ating bansa. Kinakailangan meron ng mga independent individuals
na galing sa sektor natin, sa taong bayan, ang magmamasid, ang bubusisi sa taon ng budget ng ating bansa. Hindi na natin kayang ipagkatiwala ito sa mga leader na ating binoboto dahil bulok na po silang lahat. Meron mang matino dyan na dadamay na rin dahil natatakot. Natatakot sila na makainitan at mawalan ng pondo ang kanilang lugar. So, kinakailangan maging involved na o kailangang i-involve na ang mga private citizens na katulad natin para busisiin ang taon ng budget na yan. Sukat na kinakailangan na sugurin natin ang bahay ng ating mga kongresista, ng ating mga senador, ng ating mga mayor at gobernador para igiit ang gusto natin. Hindi ba? Public servant sila at tayo ang pinagsisilbihan nila. So kung ano ang gusto natin, dapat yun ang sundin nila. Ano sa palagay niyo mga kamo? So dito ko muna tatapusin ang video na to at sa susunod ko po mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.